accumulated depreciation. Okay. Ito ay contra assets account. Ano ba contra assets? Mamaya i-explain ko sa inyo ano ba yung contra assets account na yun. So, okay. Pag sinabi natin accumulated depreciation, okay. Ito yung binabawas sa every non-current assets. Binabawas. Okay, kasi bakit? Pag bumili ba ako ng equipment, bumili ako ng ibig sabihin, bababa yung value. Kasi ginagamit natin. Okay? Ibig sabihin ng depreciation is pagbaba ng value. So lahat ng to ay pinapagbabaan ng value habang tumatagal. Pero may isang exception. Ano kaya dito yun? Yung? Hindi yan. Ito lang. Di ba ang lupa habang tumatagal ay tumataas yung presyo. So ito, exempted yan sa accumulated depreciation. Pero ito, pina-appreciate yan ng mga appraiser para tumaas yung value. So yung accumulated depreciation, pagbawas ng value sa mga fixed assets. May dagdag pa akong isang account. Ito yung vehicles. Okay. Kasi baka sabihin niyo, magkakaroon kayo ng transaction. Bumili ng kotse. Di ba? Ano ba yung kotse? Meron yung sariling account. Vehicles. Okay? Ang vehicles, kahit anong may makina at may gulong. No? Ang tumatakbo. Yun ang vehicles. Alam niyo naman siguro ang vehicles. Okay. Ngayon, yung major accounts na assets, yung current assets wala intindihan. Yes. Yung non-current, naiintindihan ko itong non-current. Lahat ng account na to. Okay, sa isang car wash business, ano yung equipment nila doon? Compressor, di ba? Compressor. Tapos yung supplies nila, sabon. Okay. So ngayon, i-explain ko na sa inyo kung ano ba yung normal balance na assets. Okay. Ano tayo? Ibigyan ko rin yung example tungkol dito. Okay. Meron tayo tinatawag na normal balances. Kung saan ba natin i-record ang alin? Ang pagdadagdagan o nabawasan ang assets. Okay. Ang assets, ano ba yung mga assets mo? Cash supplies, lahat ng ito assets yan. Pag nadagdagan yan, i-record mo sa debit side. Okay? And then, pag nabawasan yan, i-record mo sa credit side. So bago yan, wait lang, ang mga tayo sa ulit. Ipapakilala ko lang sa inyo kung ano yung tsura ng journal. No? Ito ang journal. Ang journal natin, meron tayong petsa. Meron tayong date. Account titles and explanation. Pero sa inyo, sige, kahit wala mo ng explanation. Ang mahalaga is yung process muna. Okay. Una is yung petsa. Yung sulat ko, date. Account titles, posting reference. Ito, sige, wala pa naman tayong chart of accounts. Sige, disregard mo na ito. Okay? And then debit or credit. Okay. Mayroon tayo dito sa journal. Ang unang yung sulat ay date. Transaction. Okay? Ang rule number 2, all debit first. Lahat muna ng debit account. Okay? Kaya kailangan mong i-identify kung ano yung debit account. Okay, next. Rule number 3, followed by naka-indent na credit. Pag sinabi naka-indent na credit, ano pag indent? Hindi pantay. O nakapasok ng kaunti. Okay, and rule number 4, titignan mo kung balance. Okay, ang testing tayo ngayon dito sa your isang transaction. Okay. January 1. Ito ang nangyari. Purchase supplies. Okay. Sige, supplies. Amounting to 5,000 pesos and paid cash. Okay, ngayon, sa isang transaction ito,
gagawin mo ay i-analyze mo na. Analyze mo na. Ngayon, babasahin natin yan. Purchase supplies amounting to 5,000 and paid cash. Ano ba sa Tagalog ito? Purchase na salita. Bili na supplies na may halaga ng 5,000 at binayaran ito gamit ang cash. Okay. So, naiintindihan nyo, tinagalog natin, di ba? Ngayon, ang tanong ko, ano ba ang nadagdagan sa negosyo natin? Ano ba yung nadagdag sa negosyo? At ano ba yung nabawas sa atin? Ano nadagdag? Yung? Kasi bakit siya nadagdag? Kasi bumili ka. Dahil bumili ka, nadagdagan ka ng supplies. So, ibig sabihin, yung supplies, saan ko i-record? Ang supplies ay asset. Ang asset, pag nadagdagan, sa debit, i-record. Okay. So, ibig sabihin, supplies ay debit. Okay. Ano naman yung nabawas sa atin? Kasi bumili tayo ng supplies na naglamas tayo ng pera. So, yung pera is assets. Yung assets na cash ay nabawasan. So, yung nabawasan yung cash, meron tayo credit. Ngayon, isusulat natin dito. January 1. Una. Date una. Ano sunod? All debit first. Ano ba yung debit account na ginamit natin? Yung? Ano ba yung nadagdag dito kanina? Supplies. Okay, supplies. Saan ko i-record yung supplies? Magkano ba yung supplies? 5,000. Saan ko siya i-record? Dito sa debit side. Okay, and then, okay na to, yung rule number natin. Next one is, yung naka-indent na credit side. Okay, ano ba yung credit sa atin? Ano yung nabawasan? Yung cash. Okay, credit, cash, ano napansin nyo, nakapasok siya. Hindi siya bantay sa debit. Saan ko siya i-record? Ang cash ay assets. At yung cash natin ay nabawasan. Saan ko i-record? Credit. So, okay, 5,000. Okay, ito yung transaction sa number 1. Okay, ganyan yun. No? May isa pa ba? So, by example, okay. So, example lang, may proceed sa liabilities. Okay. Okay, yan. January 2. No? January 2, pay 10,000 for advance rent. Ano ba ibig sabihin yan? Intindihin muna natin. Tagalogin natin para mas maintindihan. Konting technique lang dito. Kung hindi mo maintindihan ng English, Tagalogin mo. Diba? Okay, ano yung pay na salita? Bayad. O from the word nagbayad, alam mo na agad kung ano yung nabawas sa'yo. Diba? Ano yung nababawas pag nagbabayad? So, pay, nagbayad na 10,000. Para saan? Para sa advance rent. Okay. Ang tanong, ano yung debit account? Ano yung debit account? So, ibig sabihin, ano ba yung nadagdag sa negosyo natin? Sa mga accounts na nandito? Prepaid. Prepaid, what? Prepaid expense pa ang sulat ko dito. Diba ang may rules tayo? Kapag ito ay prepaid plus kung ano yung nature ng expense na yun. Okay, prepaid. Ano siya? Pwede advance rent or pwede prepaid rent. So, pwede nilagay prepaid rent. Okay? Kasi ang prepaid rent natin ay assets. Naglaran mo tayo ng prepaid rent. Yes, ibig sabihin plus yun sa natin i-record sa debit. Okay. Anong pinabayad natin? Yung cash ay assets. At nabawasan yung cash natin kasi nagbayad tayo sa advance rent. Sa natin i-record sa credit. So, okay, 10,000 dito. And then cash, 10,000. Okay. Nakakuha ba? Yes. Okay. Nakakuha kung paano yung rules sa doon. Madali lang naman ito. Madali lang. Dave, ito lang yung rules na binibigay ko para mas maintindihan ko. Okay. Ngayon naman, dito na tayo sa liability.